Tapos itong shell na to, matatagpuan din natin po sila sa pera na 1,000 pesos po. Ito po yun. Ah, siya pala yun. Yes. Mm. Pinctada maxima yung scientific name. Ito na ang favorite kong ano ngayon. Shell. Shell. Kaso dito, medyo malaki yung pearl niya. What is up mga tropa? So, andito tayo ngayon sa Naiya Terminal 3. Punta kami ng Bohol. So, birthday trip ni Mama. Kaya tara. So, andito na kami sa assigned gate sa amin. Waiting na lang para dun sa flight. Say hi, Mrs. At ayan, akala ko magbabas na lang kami hanggang Bohol eh. So, transfer bus lang pala siya papunta dito sa plane. At kung mapapansin nyo, maulan ng mga oras na to. Kahit nung biyahe namin papuntang airport, sobrang ulan, sobrang lakas ng ulan yan, bumubuhos talaga. Buti na itong tinatransfer kami is medyo tila na yan, medyo mahina na yung ulan. Kaya nakasurvive yung medyas natin. And after 1 hour and 10 minutes, so andito na tayo sa Panglao Island, Panglao, Bohol. So, bago lang daw pala itong airport na to. So, nung time ni Duterte ito pinagawa. Yung airport talaga dito sa Bohol is andun sa Tagbilaran. So, local lang siya. Pero itong bago ngayon na to sa Panglao is meron na siyang mga direct flight from Korea. So, international na rin yung airport na to. Kaya maganda. At pagbaba namin, naghihintay na nga pala dito si Kuya Sherlu. So siya yung magiging tour guide natin during our stay here sa Bohol. So buong tour namin, siya yung kasama namin. Siya yung driver, siya yung tour guide. Ayan, shout out Kuya Sherlu. So welcome po sa Bohol. First time na dito po. Yes. So, nag-breakfast na po kayo, ma'am. Hindi ko Hindi namin alam kung breakfast yung kuya eh. Midnight snack. At for our first stop, dito tayo sa Susan's Kilawin Restaurant, dinala ni Kuya Sherlu. Since wala pa nga kaming mga tulog, kailangan muna namin kumain para kahit papaano magkaroon kami ng energy sa magiging tour namin ngayong araw. So half day tour lang naman to ngayon, kaya may time pa para magpahinga mamaya. Mga after lunch siguro ganun. At ito nga pala ang papakita sa atin ni ate is yung kanilang special na balbakwa. Ayan o, grabe. So, o-order tayo niyan para ating tikman. Kasi never pa ako nakatikim yan eh. Never pa kaming nakatikim yan. At ito yung mga napili naming orderin na pagkain. So, may ampalaya, may adobong pusit, at ito yung balbakwa. So, pata siya. Tapos itong napakadaming chicharong bulaklak. At ang pinakauna namin pinuntahang itinerary is itong ang Secatunas Mirror of the World. So, nung pumunta kami dito, parang nasa 8:30 AM pa lang. Kaya kung mapapansin nyo, wala pang tao. As in, nakasarado pa nga yung gate eh. So, kami yung unang
guest nila ngayon. Kaya na-enjoy namin yung pagpunta dito. Though mainit, pero madali mag-picture kasi wala pa nga masyadong guest. Ayan, kami pa lang. So parang nirentahan namin yung buong area. Eiffel Tower. Umabot pa sa Olympics. Umabot pa tayo sa Olympics. Kami pa lang yung tao dito. Kaya maganda pa mag-picture. Ikaw? Merlion. Hollywood. Ano yan? Christ Redeemer yung sa Brazil. Tama ba Brazil? Brazil yan, oh. Mga koi fish nga pala dito kay Merlion. So yung may-ari daw nito is taga Bohol, yung babae. Tapos yung asawa niya na Norwegian, yun sila yung nagpagawa nito. And for our second itinerary is itong Taoist Church. At may wedding nga pala nung mga oras na to, kaya dito lang kami sa side pumuesto. So nakapasok pa naman kami kasi hindi pa naman totally start yung wedding. Kaya yan, dyan lang kami sa gilid. At doon nga pala sa loob daw ng Taoist Church is merong bukal. Sayang lang kasi may wedding kaya hindi namin siya nakita mismo. Pero ito nga, itong tubig daw na ito is doon galing. At itong tubig na ito daw is healing water pag ininom. Yun yung sabi nila. Ayan, so binibenta nila to ng 20 pesos per bottle. Bali yung binayaran mo lang naman daw dito is yung lalagyan. Pero yung tubig mismo is libre. At yung next namin na pinuntahan is itong Hinagdanan Cave and Bath Resort. You ladies and gentlemen. Pabay naman guide paper time niya. Hello po. First time Tagalog lang. May sasama po silang nag-guide, ma'am, sir. Siya yung Hindi, tanda-tanda, kung sungkot, kaya ba na kayo? Kaya na lang po bahala. Okay lang na. Guide lang. Batay motor, 200 up. Siya po yung sasama ko sa kuya. Pintoy po pala. Ay, luba no? Saya ma'am, Tagalog. Tagalog. Hindi yan magaling yan. Abali ko, luba, kami yun. Abali ko, Hindi madaling sila. Baka madalas. Ma'am, side lang ha. Kasi yung kanina dito yung naka-side view po, yung 7 ng paano lang. Okay, bababa na yung principal. Marami ko naman. Okay, yung bumaba kasi po, alato ko yung video. One way lang po. Wait lang kasi bababa na sa principal. Yan, lumaki na rin si Benten. Sir, malalim sarap. Yan. Baka po. Itong ginagalis natin, pangalawang
entrance lang to. May puno lang dito naman tayo, yung iba nyo, pumasok dito sa loob, yung puno ko, that's why may bukas. Mamaya explain ko po, pagdating natin sa baba, yung unang daanan naman. Okay, picture muna tayo. Ay, dito kayo po test. Aray po, hindi makita na. Pero yung background nyo, ma'am, ganito siya kaganda. Mababaw lang yan, ma'am. Nasa ano pa to? Nasa 12 feet lang na yun. Kasi itong tubig na to, konektado sa dagat, yung tubig ngayon sa dagat, nag-high tide. Kaya yung tubig mo dito, nag-high tide din. Baka mamaya mga bandang mga 2 or 3, nag-overflow na yun dito. Pero nagpapapasok pa rin. Papasok ko yun, nakatsinelas naman, ma'am. Pero do waterproof naman yung tubig dito, ma'am. Ano to? Salt and fresh water. Walang chlorine. Oh, urine lang yung meron talaga dyan. Oh. Okay, ito, tuloy ko yung kwento. Yung unang daanan talaga, ma'am, yung butas na yan. Totoo yan. Sa lahat ng sinasabi ko, ito yung totoo, ma'am. Okay, yung nakadiscover niyan, yung may-ari ng lupa. Kasi sa taas dati kasi maisan or farm. Habang siya naglilinis, accidentally po, nakita niya yan. Yung sinubukan niya lang maghulog ng bato, tayo yung paghulog niya, splash ng tubig na rinig niya. Kaya pinag-isip-isip niya dyan, paano siya makababa, kawayan na hagdan. Siya tinatawag na hinagdanan. Pero kung gusto mo bumalik dito, yung daanan na mga walang ticket, ma'am. Diyan tatalon. Okay. At ang next stop natin after Hinagdanan is itong Shell Museum. Itong tatlong malalaking shells na to po is mga tunay po to. Ito yung tinatawag nating giant clam or taklobo po. Then mukha na silang parang bato or semento kasi ito po is mga nahukay lang po namin sa mga bundok na dito sa Bohol. Kumbaga nagiging fossil na sila or fossilized po. Pero sa study, pag ganito kalaki tapos buhay, may chance po na makaproduce sila ng sobra pa po sa 2 kilong perlas. Isang buong bilog na perlas po yun. Ganito mga shells na to, ang estimate namin sa edad nila is more than 1,000 years old. Para kasi malaman natin yung edad ng shell, yung lines po dapat bilangin, lines from the front up to the back, then every line is equivalent to 15 years. 15? Yes po. So fossil na sila, hindi na mabilang, kaya po estimate yung sinasabi namin. 15 years po. Ano kasi po, sa ibang shell po, may 1 year equivalent sa isang line, may months lang din po. Ito sa 15 years po sila. Tapos ito naman, shell po ito ng Tamilok. Tamilok. Yes po, yun na-discover sa may mga mangrove area sa may Palawan po. Ito po yung shell. Tapos ito, mga natural at saka original na kulay ng mga shells. Yan yung tinatawag nating scallops. Ang pagkakaroon nila ng kulay po, saka depende po yung sa algae, plankton, at saka sa current ng tubig na pinagkita. Yung mga scallops na yan is very common sila sa Samar, Masbate at 100 Islands po. Ganyan din po yung shell na logo ng Shell na gasoline station po. Pinakamahal na shell namin dito. Kung ibenta namin yan, ang price po niya is nasa $3,000 po. Or more or less 150,000 pesos. Very rare sila tapos collectibles item. Bali yung shell na yan, endemic lang po sila sa may Balut Island sa Davao. Tapos yung habitat nila po is nasa 200 to 250 meters deep. Kaya po sila mahal kasi bibihira lang po sila matagpuan na mahuli. Yung shell po. Bali ito po is perlas pa po yan. Bali yung shell na yan, yan yung tinatawag nating mother of pearl. Kasi po kung makaproduce na ng perlas, is sobra sa isang piraso po. Tapos itong shell na to, matatagpuan din natin po sila sa pera na 1,000 pesos. Ito po yun. Siya pala yun. Yes. Pinctada maxima yung scientific name. Yun ang favorite kong ano ngayon. Shell. Shell. Kaso dito, medyo malaki yung pearl niya. At ang next stop namin before lunchtime is dito naman sa Panglao Church or St. Augustine Church dito sa Panglao. So ayan, napakalaking simbahan ito. At ang isa sa attraction din dito is ito the watchtower na to. So dito nagpipicture yung karamihan ng turista. At hindi lang kami nakapasok dito kasi inaayusan yung church kasi may wedding. So, ayan, ganan ang itsura niya sa labas.
At for lunchtime, dito tayo pumunta sa Bohol Bee Farm. At yung pinaka-pinunta talaga namin dito is yung ice creams nila. So, iba't ibang flavors ng ice cream. Meron din mga charcoal, durian, basta madami. Pero may restaurant sila dito at yung mga pagkain daw nila is organic lahat. So, ayan. At ito nga pala yung menu nila. So, ayan, i-post nyo na lang para magka-idea kayo sa prices ng mga pagkain dito. At ang in-order nga pala namin dito is yung bago nga nilang pizza. So, ayun nga yung spicy mango pizza. Ayan. Combo pizza to. Yung kalahati, ibang flavor. Yung kalahati, ibang flavor. So, ayan. Hindi ko na pala na video or na picturean yung ice cream. Sayang. Pero, ayan, masarap yung ice cream nila. Sakto lang yung tamis. Tapos yung apa, masarap din kasi parang sila din mismo yung gumawa eh. Hindi ganun katigas yung apa. At bumalik nga pala kami dito sa Susan's Kilawin Restaurant para dito talaga mag-lunch. Kumbaga yung kain namin kanina sa Bohol Bee Farm is warm up pa lang yun. So dito talaga kami magla-lunch. So buffet ito, 450 per head dito sa Susan's Kilawin Restaurant. Ayan. Bistek, brownies, ano pa yung tawag? Wala. So buffet ito, 450 per head. Doon sa taas nung kinainan namin kanina ng almusal. Wala nang fruit. Wala nang fruit. First match. Lang. At ayan, ang napansin ko lang dito sa restaurant na to. So parang lahat ng putahe nila is matamis. Kahit anong luto. Kahit yung kilawin, manamis-namis yung kilawin nila. So parang sa nakahain na mga pagkain, yung ano lang, yung fried chicken lang yung hindi matamis. Ayun. At last itinerary na nga pala namin to. So after namin mag-lunch dito is papunta na kami sa accommodation para makapagpahinga naman kasi wala pa kaming tulog. Kaya doon ko na lang tatapusin tong vlog na to kasi wala na ako iba nagawa. Bagsak talaga pagdating sa accommodation. Hindi na rin ako nakapag-video. Kaya yun lang mga tropa. Salamat sa panonood. Peace out.